Lahat ng nasa paligid natin ay nagbibibrate mula sa pinakamaliit na partikula hanggang sa pinakamalayong mga galaksiya. Ang konseptong ito na maaaring mukhang mistikal ay purong agham. Lahat, walang pagbubukod, ay may vibratory frequency. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatuwa? Maging ang ating mga iniisip at damdamin ay may dalang enerhiya. Isipin mo na bawat emosyon mo ay parang alon ng radyo, nagpapadala ng mga signal. Kung ikaw ay payapa, ang frequency ay mataas at magaan, ngunit kapag ikaw ay balisa o inis, nagiging mabigat at makapal ito. Ang enerhiyang ito, bagamat banayad at makapangyarihan, ay humuhubog sa mga realidad sa ating paligid, kahit hindi natin ito napapansin. At hindi lang ito tungkol sa paniniwala. Ganito nakikipag-ugnayan ang universo. Katulad ng mga alon ng tunog at liwanag na nagpapalaganap, ang enerhiya ng emosyon at mga kaisipan ay kumakalat din. Ngayon, isipin mo ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa iyong nararamdaman at iniisip. Ang mga taong may mataas na vibration ay karaniwang naaakit sa mga sitwasyon at tao na nagre-reflekta ng parehong enerhiya. Samantala, ang mga mababang vibration ay nakakonekta sa mga mabibigat at mahirap na karanasan. Para bang ang universo ay isang salamin, nagpapakita ng kung ano ang palagi nating ibinubuga. Ang pag-unawa dito ay tulad ng pagkuha ng susi na magbubukas sa pintuan ng tunay na pagbabago. Pero paano malalaman kung ano ang ating frequency? Madali lang. Obserbahan mo ang pakiramdam mo. Ang pakiramdam ng gaan sa paggising. Ang pasasalamat sa maliliit na sandali. At maging ang kislap sa mga mata kapag pinag-uusapan ang mga pangarap. Lahat ng ito ay palatandaan ng mataas na vibration. Samantala, ang bigat sa balikat, ang gulong-gulo na isip, at ang kawalan ng pag-asa ay nagpapakita na kailangan ng ayusin ang frequency. Isipin mo na ikaw ay isang istasyon ng radyo, at para magtugma sa tamang musika, kailangan mong i-align ng maayos ang frequency. Kapag naintindihan mo ito, magsisimula kang makita kung paano ang bawat desisyon, bawat pag-iisip, at bawat emosyon ay mga hibla na naghahabi ng ating realidad. Ang sikreto ay gamitin ang pagkaunawang ito upang ayusin ang ating sariling vibration. Kung tayo ay gawa sa enerhiya, natural lamang na maaari natin itong baguhin. Tama ba? At dito papasok ang sadyang pagsasanay. Ang pagiging naroroon, pagbabalanseng emosyon, at paglinang ng positibong mga kaisipan ay mga pangunahing hakbang upang itaas ang personal na frequency. Sa paggawa nito, naghahanda tayo na mag-align sa kung ano talaga ang nais natin. Pagkatapos ng lahat ay nagsisimula sa enerhiyang ating ibinubuga. At ito ay simula pa lamang dahil ang pag-unawa kung paano itutugma ang mga frequency ay ang susunod na hakbang. Upang maganap ang anumang nais, kinakailangan na ikaw ay nasa parehong vibratory frequency ng bagay na iyong hinahanap. Maaaring tila ito'y abstrakto, ngunit katulad ito ng pagsasaayos sa isang partikular na istasyon ng radyo. Halimbawa, kung nais mong makaakit ng kasaganaan, hindi ka maaaring mag-vibrate sa frequency ng takot o kakulangan. Dapat mong i-align ang iyong enerhiya sa damdamin ng kasaganaan na para bang ikaw ay nabubuhay na sa realidad na ito. Kapag ang mga frequency ay nakaayon, tumutugon ang universo, dinadala ang mga bagay na naayon sa kasalukuyang vibrational state mo. Sa kabilang banda, kung mayroong hindi pagkakatugma, hindi magaganap ang atraksyon. Isipin na sinusubukan mong makinig sa isang istasyon ng radyo habang wala ka sa tamang frequency. Ang maririnig mo lang ay static, tama? Ganito rin ang nangyayari kapag ang ating mga iniisip at damdamin ay hindi tumutugma sa nais nating akitin. Nagsisimula ang proseso ng pag-align sa pagkilala sa mga emosyon at mga pattern na nagpapanatili ng mababang frequency. Sa pagtukoy kung ano ang humahadlang sa atin na mag-vibrate sa nais nating frequency, maaari tayong magtrabaho upang ayusin ang enerhiya, itataas ito upang tumugma sa ating layunin. Ang susi ay ang pagsasanay sa pagpapalit ng frequency, inaayos ang emosyon at focus. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng meditasyon at visualization. Sa pamamagitan ng pagsasara ng mga mata at pag-imagine na nabubuhay ka na sa buhay na ninanais mo, hindi ka lamang lumilikha ng mental na imahe, kundi inaayos mo rin ang iyong vibrasyon. At narito ang isang praktikal na halimbawa. Kung nais mong makaakit ng mas maraming pagmamahal, isipin ang mga sandali kung saan nararamdaman mong minamahal ka na, kung saan nakakapagpalitan ng pagmamahal,
at nakakatanggap ng pagkalinga. Ang ehersisyong ito ay binabago ang paraan kung paano tumutugon ang iyong katawan at isipan. Inilalagay ka sa tamang frequency upang makaakit ng realidad na ito. Mahalagang tandaan na, katulad ng pagbabago ng mga frequency, kailangan din ang ating pag-align na maging patuloy at may kamalayan. Ang pagpapanatili ng isang rutina na nagpapataas ng vibration, tulad ng araw-araw na pasasalamat at mga ehersisyo sa paghinga, ay nagpapatibay sa sintoniya. Sa paggawa nito, inaayos mo ang iyong internal dial, pinapayagan ang nais mo na matagpuan ka. Ngunit upang ito'y maging epektibo, mahalaga rin ang pag-aalaga sa emosyonal at pisikal na estado sa pamamagitan ng mga gawain na nagpapalakas ng vibrasyon. At dito nagiging mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Ang pag-aalaga sa sarili ay higit pa sa isang gawain ng kagalingan. Ito ay isang mahalagang haligi para mapanatili ang ating vibrasyon na mataas. Bawat hakbang na ginagawa natin para alagaan ang ating sarili, maging ito man ay isang nakaka-relax na paliligo o regular na ehersisyo, ay isang direktang pamumuhunan sa ating vibratory frequency. Isipin na ang iyong enerhiya ay parang isang halaman. Upang lumago ng malusog, kailangan nito ng patuloy na pag-aalaga. Ang mga maliliit na ritual sa araw-araw, tulad ng meditasyon sa umaga o isang sandali ng pasasalamat sa gabi, ay mga paraan upang mapanatili ang nutrisyon ng enerhiya. Pinapanatili itong buhay at naka-align. Kapag ang frequency ay mataas, ang pag-align sa ating mga nais ay nagiging natural. Ang katawan ay tumutugon sa mga ganitong uri ng pangangalaga na parang isang maayos na mekanismo, nagdudulot ng pakiramdam ng kagalingan na kumakalat sa lahat ng aspeto ng buhay. Halimbawa, sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, hindi lamang natin pinapanatili ang kalusugan, kundi pinapataas din ang antas ng endorphin, isang hormone na direktang nakaka-impluensya sa ating vibration. Sa katulad na paraan, ang pagbibigay ng oras para sa meditasyon at tahimik na pagninilay ay tumutulong sa muling pagkonekta sa enerhiya ng universo. Inaayos ang ating frequency. Bukod dito, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto. Ang pag-aalaga sa isip at emosyon ay kasing halaga din. Ang mga gawain ng pasasalamat, halimbawa, ay maaaring gawin sa simpleng paraan. Isulat ang 3 dahilan ng pasasalamat sa pagtatapos ng araw na tumutulong sa muling pagprograma ng isip upang mag-vibrate ng positibo. Isa pang paraan ay ang pagsasanay ng malay na paghinga, na nagbabawas ng stress at nagpapataas ng pakiramdam ng presensya, nagtataguyod ng kalmado at balanse. Ang mga simpleng aksyon na ito, kapag isinasagawa ng regular, ay nagpapanatili ng mataas na frequency at malinaw na isip upang ituon ang mga layunin. Ang tunay na mahika ng pag-aalaga sa sarili ay nasa kakayahan nitong maging kalasag laban sa mga negatibong enerhiya mula sa labas. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga ritual na ito, pinapalakas natin ang ating personal na enerhiya, lumilikha ng isang uri ng proteksyon na pumipigil sa mababang frequency na makaapekto sa atin. Ito ay nagiging mas mahalaga kapag nais nating mag-manifest ng isang bagay sa ating buhay dahil kung walang matatag at mataas na vibrational state, nagiging mas mahirap ang pag-align sa ating mga nais. Ang pagkontrol sa emosyon ay ang susunod na hakbang dahil ito ang paraan upang mapanatili ang vibrational na balanse. Ang pagkontrol sa emosyon ay isang mahalagang susi upang mapanatili ang mataas na vibration at makaakit ng ating mga nais. Ang mga emosyon at kaisipan ay naglalabas din ng mga frequency at ang mga ito ay maaaring maging positibo o negatibo. Dahil dito, ang pagkilala at pagpapalaya sa mga mabibigat na emosyon tulad ng galit at kalungkutan ay napakahalaga. Isipin na ang mga emosyong ito ay parang mabibigat na bato na nakatali sa mga paa. Habang nariyan ang mga ito, mahirap sumulong at maabot ang mga layunin. Upang mapataas ang vibration, kinakailangang kilalanin ang mga damdaming ito. Hayaan ang sarili na maramdaman ang mga ito. At pagkatapos ay palayain, nagbibigay daan sa mas magaan at positibong enerhiya. Ang isang epektibong pamamaraan para sa kontrol na ito ay ang malay-tao na pag-oobserba. Sa halip na magpadala sa isang mabigat na emosyon, maaaring huminto sandali, huminga ng malalim, at obserbahan kung ano ang nararamdaman nang walang paghuhusga.
Ang prosesong ito ay nakakatulong upang maunawaan ang pinagmulan ng emosyon at nagbibigay daan sa atin na pumili kung paano tutugon sa halip na magpadala rito. Isa pang praktikal na paraan ay ang paggamit ng positibong mga pahayag upang muling maprograma ang isipan at baguhin ang emosyonal na estado. Mga kataga tulad ng pinipili ko ang kapayapaan o pinapalaya ko ang mga hindi nagsisilbi sa akin ay mga halimbawa kung paano natin maaaring i-realign ang frequency ng mabilis. Mahalagang maunawaan na kapag ang mga emosyon ay hindi pinansin o pinigil, sila ay naiipon at nagiging mga enerhiyang hadlang. Ang mga hadlang na ito ay pumipigil na tumaas ang ating frequency at makapag-operate ng buo ang batas ng atraksyon. Dahil dito, ang proseso ng pagpapalaya ay kailangang maging palagian at natural tulad ng isang siklo ng paglilinis. Mga teknik tulad ng pagsusulat sa isang journal upang ipahayag ang damdamin o pagsasagawa ng mga pisikal na aktibidad na nagpapalabas ng endorphins ay mga paraan upang i-channel ang mga emosyong ito ng malusog. Ang mga pamamaraang ito ay tumutulong upang mapanatili ang daloy ng enerhiya, tinitiyak na ang vibration ay nananatiling mataas at matatag. Sa pagkatuto kung paano pamahalaan ang emosyon, nakakamit ng tao ang kontrol sa sariling vibratory frequency para itong pagkakaroon ng isang makapangyarihang kasangkapan na nagpapahintulot na i-align ang enerhiya sa mga tunay na nais i-manifest. Ang mga positibong emosyon ay humihila ng higit pa sa kaparehong enerhiya na lumilikha ng isang siklo ng pag-angat. Gayunpaman, ang balanseng emosyonal ay hindi nakukuha ng isang gabi lamang. Nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na pagsasanay at dedikasyon. At para rito, ang pag-unawa sa mga batas na namamahala sa prosesong ito ang susunod na mahalagang hakbang. Ang batas ng atraksyon at ang batas ng vibrasyon ay parang dalawang mukha ng parehong barya sa proseso ng manifestasyon. Habang ang batas ng atraksyon ay nakatuon sa ideya na inaakit natin kung saan natin inilalagay ang ating enerhiya at atensyon, tinuturuan tayo ng batas ng vibrasyon na lahat ng bagay sa universo ay nagbibibrate sa mga particular na frequency. Upang mangyari ang atraksyon, mahalaga na ang ating vibrasyon ay nakaayon sa ating nais. Hindi sapat ang basta lamang pagnanais ng isang bagay, kailangan ding mag-vibrate sa parehong frequency ng nasabing nais na nangangahulugang kailangang maramdaman na para bang nabubuhay ka na sa realidad na iyon. Kung ang tao ay nagnanais ng kasaganaan, ngunit patuloy na nagba-vibrate sa frequency ng kakulangan, hindi gagana ang batas ng atraksyon ayon sa inaasahan. Para itong sinusubukan mong itugma ang maling estasyon ng radyo at inaasahan mong marinig ang musika na gusto mo. Ang sikreto ay nasa pagsasaayos ng vibrasyon upang tumugma ito sa kung ano ang nais mong i-manifest. Hindi lamang ito nangangailangan ng mga positibong kaisipan, kundi isang tuloy-tuloy na pagsisikap sa pagtaas ng frequency sa pamamagitan ng mga emosyon at kilos na sumasalamin sa bagong realidad na ito. Halimbawa, kung ang layunin ay magtagumpay sa propesyon, ang pakiramdam ng pasasalamat sa kasalukuyang trabaho at ang pagtitiwala sa sarili ay mga paraan upang i-align ang vibrasyon. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawang batas na ito ay makapangyarihan, ngunit nangangailangan ng pagsasanay at kamalayan. Madalas, ang mga tao ay nahuhulog sa patibong ng pag-aakalang sapat na ang basta maghangad ng isang bagay nang hindi inaayos ang kanilang panloob na frequency upang matanggap ang kanilang hinihiling. Ang pag-unawa na ang dalawang batas na ito ay nagtutulungan ay nagbibigay ng mas epektibong paggamit ng bawat isa, ginagawang mas totoo at konkreto ang proseso ng manifestasyon para itong pagkakaroon ng tamang mga kagamitan, ngunit kailangang gamitin ng sabay upang ito'y gumana ng maayos at ito ang gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang pagmaster ng sinerhiya sa pagitan ng mga batas na ito ay mahalaga upang makamit ang anumang layunin. Ang pag-unawa sa batas ng vibrasyon, ang unang hakbang upang tunay na mag-align sa batas ng atraksyon. Kapag naitugma na ang vibrasyon, nagiging natural na resulta ang atraksyon ng pag-aayon na ito. Ito ang panimulang punto upang gamitin ang kapangyarihan ng kamalayan ng sinasadya. Tinitiyak na ang frequency ay mananatiling mataas at ang mga nais ay tuloy-tuloy na natutupad. Ang pagiging naroroon at konektado sa panloob na katawan ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang mapataas ang vibration at maiwasan ang mga negatibong impluensya mula sa labas.
Ang kamalayan ay parang isang ilaw na, kapag sinindihan, nagliliwanag sa lahat ng bagay sa paligid, ibinubunyag ang mga bagay na dati nakatago. Kapag ang tao ay maingat at konektado sa kasalukuyang sandali, nagiging malinaw ang mga enerhiyang pattern sa paligid niya at nagkakaroon siya ng kakayahang pumili kung anong mga frequency ang nais niyang tanggapin o iwasan. Ito ay isang kapangyarihan na taglay ng lahat, ngunit hindi laging ginagamit ng may buong kamalayan. Ang estado ng presensyang ito ay naaabot sa pamamagitan ng mga gawain na nagpapalakas ng focus sa kasalukuyang oras. Ang meditasyon, halimbawa, ay isang makapangyarihang kasangkapan upang ibalik ang isipan sa kasalukuyan, iniiwasan nitong maligaw sa mga alalahanin sa hinaharap o mga alaala ng nakaraan. Isa pang gawain ay ang body scan, na binubuo ng pagdama sa bawat bahagi ng katawan mula sa mga paa hanggang sa ulo, bilang paraan upang kumonekta sa sarili. Ang mga teknik na ito ay tumutulong na patatagin ang vibratory frequency, lumilikha ng isang protektibong kalasag laban sa mga enerhiyang mula sa labas na maaring makasama. Kapag ang isang tao ay nakakabuo ng koneksyon na ito sa loob, nagiging mas sensitibo siya sa mga frequency sa paligid niya at natututo niyang tukuyin kung ano ang kanya at kung ano ang mula sa labas. Napakahalaga nito sapagkat madalas nating naa-absorb ang mga enerhiya na hindi atin na nakakaapekto sa ating vibrasyon at kakayahan sa pagmanifest. Ang pagiging malay tao ay nagbibigay daan upang matukoy at mapalaya ang mga impluwensyang ito. Pinapanatili ang malinis at mataas na personal na enerhiya. Para itong pagsasaayos ng antena upang makuha lamang ang mga signal na talagang mahalaga, iniiwasan ang lahat ng ingay sa paligid. Ang kapangyarihan ng kamalayan ay hindi limitado sa pagiging naroroon. Ito rin ay umaabot sa kakayahang lumikha at hubugin ang sariling realidad. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa katawan at isipan, natutukoy ng tao ng malinaw ang kanyang mga emosyon at kaisipan. Inaayos ang vibration ayon sa kinakailangan. Ang estado ng kontrol sa sarili na ito ang nagbibigay daan upang magamit ng epektibo ang enerhiya ng universo. Tinitiyak na ang mga hangarin at layunin ay laging nakaayon sa mga gawain ng visualization at affirmation, mga mahahalagang elemento para sa pag-aayos ng frequency. Upang maiayos ang vibratory frequency at i-manifest ang mga nais, mahalaga ang paggamit ng mga teknik na tumutulong sa pag-aayon ng katawan, isipan at espiritu. Ang visualization ay isa sa mga pinaka-epektibong kasangkapan sa prosesong ito. Sa pamamagitan ng pagsasara ng mga mata at pag-imagine na nabubuhay ka na sa realidad na iyong ninanais, nagsisimula ang isipan na lumikha ng isang enerhiyang field na nagva-vibrate sa frequency ng iyong nais. Para itong panunood ng isang pelikula kung saan ikaw ang bida, nararamdaman ang lahat ng emosyon na parang totoong nangyayari. Pinapagana nito ang mga damdamin at tumutulong na itaas ang vibration na lumilikha ng paborableng estado upang maganap ang atraksyon. Ang mga affirmations ay makapangyarihan din para sa vibrational adjustment. Ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga parirala tulad ng "Ako ay masagana", "Ako ay umaakit ng pagmamahal at kaligayahan", o "Perpekto ang aking kalusugan", ay tumutulong na muling maprograma ang isipan at katawan upang maniwala sa realidad na ito. Mas mainam na isagawa ang mga affirmation sa mga oras ng katahimikan tulad ng sa paggising o bago matulog upang mas madaling ma-absorb ng subconscious mind ang mga ito. Ang patuloy na pagsasanay nito ay lumilikha ng enerhiyang field na unti-unting humihila ng mga sitwasyon at oportunidad na naaayon sa mga affirmation na ito, nagdadala ng mga konkretong pagbabago. Ang mga guided meditations ay isa pang paraan upang maisagawa ang mga teknik na ito ng epektibo. Nakakatulong ito na kalmahin ang isipan at ituon ang pansin sa mga layuning nais makamit. Pinapanatili ang vibration na nakaayon sa mga intensyon na ito. Halimbawa, maaari mong ilaan ng 10 minuto bawat araw upang makinig sa isang partikular na meditasyon na nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili o kasaganaan. Ang simpleng habit na ito, kapag isinama sa araw-araw na routine, hindi lamang nagpapataas ng frequency, kundi nagpapalakas din ng enerhiyang resilience, lumilikha ng matibay na pundasyon para sa manifestasyon ng mga nais. Ang pagpapanatili ng focus at pagkakaayon sa mga layunin
ang mahalagang bahagi upang gumana ang lahat ng ito. Hindi sapat ang magpraktis ng isang beses at umasa ng agarang resulta. Ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagsasanay at tiyaga ang nagdadala ng tunay na pagbabago. Ang pagsasama ng visualizations, affirmations, at meditations sa araw-araw na routine ay lumilikha ng isang tuloy-tuloy na siklo ng pagtaas ng vibration na nagpapahintulot sa batas ng atraksyon at batas ng vibrasyon na gumana ng mahusay at magkasama. Ang prosesong ito ang batayan upang mapanatili at ma-align ang mga nais na frequency. Inihahanda ang daan para sa pagkamit ng mas malalaking layunin.